The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that the Son may glorify you, since you have given him power over all flesh, to give eternal life to all whom you have given him. I am praying for them. I am not praying for the world, but for those whom you have given me, for they are yours. I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world, even as I am not of the world. I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. They are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify them in the truth. Your word is truth. As you did send me into the world, so I have sent them into the world. And for their sake, I consecrate myself, that they also may be consecrated in truth. I do not pray for these only, but also for those who believe in me through their word, that they may all be one, even as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me. The glory which you have given me, I have given to them, that they may be one, even as we are one, I in them and you in me, that they may become perfectly one, so that the world may know that you have sent me and have loved them, even as you have loved me. Father, I desire that they also, whom you have given me, may be with me where I am, to behold my glory, which you have given me in your love for me, before the foundation of the world. O righteous Father, the world has not known you, but I have known you, and these know that you have sent me. I made known to them your name, and I will make it known, that the love with which you have loved me may be in them, and I in them. My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Medyo mahaba yung ating ebanghelyo sa araw na ito, at sa ating ebanghelyo ay narinig ho natin na yung ating Panginoon ay nagdarasal. Jesus prayed for His followers, for His disciples. At sa kanyang pagdarasal, dalawang bagay ho ang pinapakita ng ating Panginoon. Una, pinapakita ho ng ating Panginoon na siya ay tunay na tao. At pangalawa, ipinapakita ho ng ating Panginoon na siya ay dakilang pari o tagapamagitan. Ang ating Panginoon ay tunay na tao. At bakit ho? Ang ating Panginoon ay tao dahil tao lang ho ang may kakayahang magdasal. Tao lang ang may kakayahang magdasal. Tao lang ho yung may kababaang loob na makita ho yung kanyang kakulangan, makita yung kanyang pangangailangan na marahil hindi ho niya kayang abutin sa sariling kakayahan. At higit sa lahat, tao lang yung may kakayahang makita ho ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Meron ho akong aaminin sa inyo. Sana ho ay wag niyo ho akong husgahan. Okay lang ho ba na sabihin ko yung isa sa mga sekreto ko sa buhay? Kung gusto niyo marinig, pakitaas yung kamay. Pakitaas yung kamay. Nako, interesado si sister. Medyo marami. Ang masasabi ko lang ho, Huwebes na ho tayo at hindi ho Marites. Biro lang ho. Alam niyo ho, sa mga dati kong assignments, dating kumbento, kung saan ho ako naka-assign, naging mahilig ako sa tanim. Naging plantito ho ako.
At natutunan ko yan sa isa ko rin kasamang pari, lalong-lalo na ho yung nagko-concelebrate sa akin ngayon. Siya ho yung dakilang plantito ng Dominican Province of the Philippines. Ang dami hong tanim na binigay din ho sa akin yan. At alam niyo ho, isa sa mga paborito kong tanim ay yung tinatawag na prayer plant. Iwan ko lang ho kung pamilyar ho kayo. No, at ang dami hong varieties nun. Paborito ko dahil yung prayer plant daw, air freshener daw po yun. Air purifier. No, nakakalinis ng hangin. At tuwang-tuwa ho ako dahil ang prayer plant, kapag hapon na ho, late in the afternoon, tumitiklop yung mga dahon na para hubang mga kamay na tumitiklop at nagdarasal. Kaya sa isang kumbento kung saan ako naka-assign, nilagay ko yun sa entrance ng amin kumbento. Air purifier. Pero sa tuwing umuwi ako sa kumbento, lalong-lalo na pag late in the afternoon, galing ng opisina, nagpapaalala ho sa akin ang pagdarasal. Kasi parang yung mga tanim ay parang nagdarasal din. No? Parang merong evening prayer palagi. Tumitiklop, parang nagdarasal. Pero hindi naman ho talaga dasal yun. No? Tao lang ho yung pwedeng magdasal. Ilang beses na rin ho ako nakakita na yung kalabaw ay lumuluhod na parang nagdarasal. Lalong-lalo na ho sa Bulacan. Parang nagdarasal, natitrain, natuturuan na lumuhod yung isang kalabaw. Pero hindi ho yun pagdarasal. Tao lang yung may kababaang loob na magdasal. Kahit na nga ho yung demonyo, kilalang kilala ang Diyos. Alam na may Diyos, pero walang pagdarasal. Walang kababaang loob sa harap ng Diyos. At tao lang ho yung may kababaang loob, may kakayahang magdasal. Kaya kung meron ho kayong kakilala na hindi ho nagdarasal, yung katabi niyo po ba ay gustong-gustong magdasal? Kung hindi ho gusto ng katabi mo yung pagdarasal, mag-iingat ka sa kasama mo, sa kakilala mo, sa katabi mo. Kaya kung walang pagdarasal yan, baka nagiging hayop na yan o baka nagiging demonyo na yan. Mag-ingat ho tayo sa ating kakilala na walang dasal. Pero maganda din ho tingnan yun na maging mission din ho natin na yayain sa pagdarasal ang iba. Yayain sa pagiging tao. Kaya ang ating Panginoon palaging nagbibigay ng halimbawa sa pagdarasal. Kaya sa pagdarasal, ipinapakita ho natin na tayo ay tao, na tayo ay galing sa Diyos. At pangalawa, yung ating Panginoon ay isang dakilang pari o tagapamagitan. Tunay na tao, nagdarasal, at mas ipinakita ng ating Panginoon yung pagiging tao niya dahil yung pinagdarasal ho niya, no, yung kabutihan at lalong-lalo na yung pagkakaisa. Kaya kapag pinagdasal ho natin, ang ginawa ho natin yung pagkakaisa, mas buhay na buhay ho yung pagiging pari ho natin na tinanggap natin nung tayo'y bininyagan. Misyon ng bawat Kristiyano, ng bawat Katoliko, ang pagkakaisa. Na maging tagapamagitan ng langit at lupa, ng Diyos at tao, at kahit na ho sa ating kapwa. Dahil hindi ho tayo tanim, hindi ho tayo hayop, hindi ho tayo demonyo o diablo na yung nasa isip palagi ay ang pagkawatak-watak. Dahil kung ang buhay ho para sa atin ay survival of the fittest, kagaya ho ng mga hayop, ibig sabihin patalbugan na lang, pagalingan na lang, palakasan na lang, payabangan na yan, payabangan na lang. Pag survival of the fittest ho ang nasa isip at puso natin,
hindi na po tayo nagiging tao. At mahirap na ho para sa atin yung mission natin na maging pari, na maging tagapamagitan. Kung kanya-kanya na lang ho tayo, kanya-kanyang trip, at walang basagan ng trip, wag mo po akong pakialaman. No? Hindi rin ako makikialam sa inyo. Kanya-kanya na lang tayo. Hindi na rin ho tayo nagiging tao. Nagiging hayop na rin ho tayo. Hindi ho tayo tao na galing sa Diyos. At pag nasa isip po natin, ang daming imaginary lines, kaya nahirapan ho tayong mag-reach out sa iba, no? Hanggang dito ka na lang, hanggang diyan ka na lang, hanggang dito na lang ako, at naging politiko na lang ho tayo, no? Poprotektahan ko kung hanggang saan ako. Hindi na rin ho tayo nagiging tao. Hindi na rin tayo naging pari, tagapamagitan sa ating kapwa. Ang ninanais ng Diyos sa atin ay tayo ho ay maging pari, tagapamagitan, nagkakaisa. Bakit? Dahil sa pagkakaisa, ang Diyos ay sumasa atin. Di ba? Sinasabi nga, where 2 or 3 are gathered in my name, there I am in their midst. Kapag tayo nagkakaisa, hindi pare-pareho, pero nagkakaisa. Kung tayo nagkakaisa, sumasa atin at Diyos at pinagpapala ho tayo. Kaysa ho sa mga paborito kong Psalms, yung Psalm 133. Tingnan nyo sa Biblia, no? Psalm 133. At medyo madali hong tandaan yung Psalm 133. Kasi meron lang ho siyang 3 stanzas. Psalm 133. At sinasabi doon ho sa Psalm 133 na yun ang palagi kong pinagdadasal, lalong-lalo na para sa aking community, sa community naming mga pare. Yung Psalm 133 sinasabi, how good and pleasant it is where people dwell as one or in unity. At sa pangatlong stanza ho ng Psalm 133, sinasabi doon, the Lord will lavish them with His blessings. Kapag tayo'y nagkakaisa, ang daming biyaya o pagpapala ng Diyos. Kaya pag tayo'y pare, ay tunay ho tayong pinagpala din ng Diyos. Dahil nasa isip at puso natin ang pagkakaisa. At nasa isip at puso natin ang Diyos. At sumasa atin ang pagpapala ng Diyos. Minsan ho, sa dati kong assignment, ay may nakatrabaho akong na isang pare. At medyo magkaiba ho kami ng pag-iisip. At hindi ho kami magkasundo sa maraming bagay. Kaya medyo nahirapan ho ako. At marahil siya rin ho ay nahirapan sa akin. Kaya pinagdasal ko ho. Sabi ko, Lord, sana naman makasundo ko yung katrabaho ko. At dininig naman ni Lord yung panalangin ko. At nangyari, nilipat ho ako ng assignment. Dininig ho ni Lord. Nilipat ho ako ng assignment. At nung sa bagong assignment ko, ay may nakasama ho akong pare, pero this time, magkasundo na ho kami. Kaya sabi ko, answered prayer. No? Hindi ko naman hiningi na wag mo akong ilipat, Lord. O sige, ilipat kita, pero bigyan kita ng makakasundo. At nagkakasundo kami. At napansin ko, dahil nagkakasundo ho kami, ang dami ho namin nagawa sa ministries. Mahirap o nakakapagod yung mga ministries. Pero ang nanamnam ko, blessed. May kagandahan ng buhay. May kasaganaan ng buhay. At ganoon din marahil sa ating pamilya. Hindi lang ho sa kumbento ng mga pare. Hindi ho pare-pareho. At minsan may hindi pagkakasundo. Pero sana namamayani palagi yung pagkakaisa. At kapag merong pagkakaisa sa pamilya,
blessed yung pamilya na yan. Maraming magagawa, maraming pagpapala, maraming biyaya ng Diyos. Pero sa umaga pa lang, watak-watak na yung pamilya, kanya-kanya ng kain, kanya-kanya ng alis, kanya-kanya ng trip, at walang basagan ng trip, walang patutunguhan yung pamilya. At sayang yung pagpapala ng Diyos. Kaya ngayong araw ho, sa kapistahan ng ating Panginoon, bilang dakilang tagapamagitan at walang hanggan, our Lord Jesus Christ, eternal high priest, binibigyan ho tayo ng halimbawa o pinapaalala ho sa atin yung ating misyon. Una, magpakatao ho tayo. Magdasal ho tayo. At yung mission din ho natin, nayayain yung ating kapwa sa pagdarasal. Lalong-lalo na sa ating pamilya. Kaya mga magulang na nandito, primary responsibility nyo ho sana bilang Katolikong magulang, naturuan yung mga anak na magdasal. Dalhin sa simbahan. Kaya akong tuwang-tuwa kapag mayroon akong binibless na pamilya dito sa Minor Basilica. At least dinadala ng mga magulang yung mga anak sa Diyos, sa simbahan. Unang paalala ho sa atin, magpakatao ho tayo. Magdasal. Yayain ang iba sa pagdarasal. At yung pangalawang paalala sa atin, maging pari. Ipagdasal ang pagkakaisa. Gawin ang pagkakaisa. Nang sa gayon, ay mapupuno ho tayo ng grasya o pagpapala ng Diyos. Biyaya ng Diyos na naging tao at naging pari, dakilang pari, magpakailanman.